Tinanong ni Jumin kung sa palagay ni Chung ay hindi mali na utusan niya ang isang tulad niya, at sinabing malalaman ni Chung iyon kung mayroon siyang kahit kaunting asal. Biglang sinabi ni Chung, na may kalmadong ekspresyon, na ito ay totoo, at ngayong nabanggit na ito ni Jumaon, sinabi niya na ito ay tama. Sa kasong ito, tinanong ni Chung kung maipapasa ni Jumaon ang kanyang mensahe sa matanda na nasa tabi niya. Sinabi ni Chung na sa tingin niya ay mas magalang ang pag-uutos kay Jumayon kumpara sa isang elder ng Southern Edge sect na namumuno sa kanilang sect leader. Nabigla si Jumayon, ngunit nang itanong ni Chung kung tama siya, galit na. Galit ang iniisip ni Jumaon, taliwas sa gusto niyang gawin at ang sinabi niya ay ginamit para punahin ang kanilang nakatatanda. Sa halip, naisip ni Jumayon na nagawa niyang tripan ni Chung ang sarili niyang mga salita sa pamamagitan ng pangunguna sa usapan ng hindi nagsasalita. Nawalan ng gana si Jumiren, ngunit sinabihan siya ni Sima na tumayo at sinabi nitong batang brat, tiyak na may paraan si Chung sa mga salita. Sinabi ni Sima na hindi niya papanagutin si Chung sa kanyang kabastusan, dahil ginawa niya ito sa loob ng kanyang puso para sa kanyang sect leader. Ngunit sinabi ni Sima na ang kabastusan ni Chung ay hindi katulad ng sa kanya, at nagtanong kung alam niya kung bakit sinagot ni Chung na hindi niya alam. Sinabi ni Sima na ito ay dahil sa kapangyarihan at ito ay bastos lamang kapag ito ay itinuro, dahil kung walang nagtuturo nito, ito ay pawang mga salita lamang. Sinabi ni Sima na ang autoridad na ituro ang mga bagay ay nagmumula sa kapangyarihan, at sinabi na ang pagiging bastos ng walang kapangyarihan ay bastos. Hindi raw bastos kapag ginagawa niya, dahil siya mismo ang may kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi ni Chung na bago matutunan ni Sima ang asal, kailangan niyang bawasan ang kanyang pananalita. Sinabi ni Sima na ang katapangan ni Chung ay madaling mapapatawad, ngunit ito ang magiging dahilan ng pagkaputol ng ulo ni Chung balang araw. At sinabi niya kay Chung na tandaan ang mga salitang ito. Sinabi ni Sima kay Hayon na dapat silang pumunta kaya sumama si Hayon sa kanya, at sumama rin sa kanila ang mga disipulo ng Southern Edge sect. Habang papasok ang mga disipulo, nakita ni Lee si Chung at bahagyang yumoko para ipakita ang kanyang paggalang kay Chung. Samantala, nginitian ni Chung si Lee, at patuloy na sinusundan ni Lee ang mga kapwa niya disipulo. Naiinis na si Chung simula nung dumating yung mga magnanakaw na idiot sa sect nila, at galit na galit siya. How dare they disrespect his elder? Gusto ni Chung na ipagpatuloy ang mga bagay ng mapayapa, ngunit gusto nilang baligtarin ang lahat. Sa simula, biglang sumigaw si Gul kay Chung at nagtanong kung ano ang eksaktong sinusubukan niyang gawin, dahil alam niyang nakikipag-usap si Chung sa isang elder ng Southern Edge sect. Agad na sinipal ni Chung si Gul dahil sa pagtawag kay Sima na matanda, at sinabi sa iba pa niyang mga alagad na nakita nila ang ginawa ng mga kalaban. Kaya't tinanong niya kung sino ang makakapidol sa sarili pagkatapos makita iyon ng sabay-sabay, sinabi ng isang disipolo na ayaw din nilang pigilan ang kanilang sarili, ngunit tinanong niya kung ano ang maaari nilang gawin. Sinabihan ni Chung ang kanyang mga nakatatandang kapatid na makinig ng mabuti, at itinuro ang mga kalaban, sabi niya, sa mga sandali na matatalo ang kanyang mga SEKTA sa kanila, sila ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Nag-aalala ang mga senior disciples, at sinabi ni Chung na wala siyang pakialam kung matatalo sila sa ibang lugar. Wala siyang pakialam kung pumunta sila sa isang lugar at mabugbog, ngunit ayaw niyang makita silang natatalo sa Southern Edge sect, kahit sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Chung na ang mga taong nagpaparamdam sa kanya na hindi niya gustong makita ay dapat maghanda para sa kung ano ang darating. Bigla, nang sabihin ng mga senior na disipolo na wala silang kumpiyansa, galit na tinanong ni Chung kung anong kumpiyansa ang sinasabi nila, at tinanong kung wala silang kumpiyansa na manalo. Galit na nagtanong si Chung kung mayroon silang kumpiyansa na mamatay, at binabalaan sila na subukang matalo, at sinabing papatayin niya kayong lahat sa parehong eksaktong paraan. Samantala, si Chung, habang umaakyat sa likuran ng kanilang amo, ay nag-aalalang nakatingin kay Chun. Tinanong ni Jurian kung nag-aalala sa kanya si Chung. Kung saan nananatiling tahimik si Chung. Sabi ni Jurian na parang natulala siya sa ginawa ni Chung. Sinabi ni Jurian na hindi alam ni Chung ang kanyang lugar, kaya sinabi niya kay Jong kay Lee. Chung at sinabing ang pagsipa ng isang malaking kaguluhan ng hindi alam ang kanilang lugar ay ang pribilehiyo ng linggo.
Sinabi ni Jumayon na ang isang bata na hindi alam kung gaano kalaki ang mundo ay tiyak na kikilos ng walang ingat at magkakaroon sila ng pagkakataon na parusahan siya mamaya. Sinabi ni Chung na gusto niyang makita kung ang bibig ni Chung ay nagbubuga pa rin ng kalokohan pagkatapos na makuha ito, na punit. At nakangiti si Jumayon, sabi ni Chung hindi dapat sinasabi ito bilang isang orthodox martial artist. Sabi ni Chung na ang Mount Hua sect ang unang nakipag-away, na sinangayunan naman ni Jumang. Pero sabi niya nasa panig ang katotohanan, na may kapangyarihan. Sabi ni Jumian sa bandang huli, nagsasalita ang mga martial artist gamit ang kanilang mga sword, at kahit gaano kahusay magsalita ang isa, wala itong mababago kahit isang bagay. Sa palagay ni Jumayon, magiging talagang kawili-wili ang Southern Edge Sect at Mount Hua Conference sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang si Sima ay nakaupo sa harap ng Mount Hua sect leader, sa palagay niya ay mukhang masyadong relaxed ang sect leader kumpara sa mga nakaraang taon, at iniisip kung ito ay dahil mayroon silang pera ngayon. Sa palagay ni Sima, kung ano man iyon, walang paraan na malampasan nila ang Southern Edge sect at naabala siya ng kanilang underground kerefrenes. Biglang inilagay ni Sima ang tasa ng tsaa sa mesa, at sinabi ng sect leader na hindi siya sigurado kung ang tsaa ay gusto ni Sima. Sagot ni Sima, ito ay may malalim na bango, ngunit ang plum blossoms ay hindi eksakto ang kanyang kagustuhan. Tinanong ng sect leader kung may dahilan kung bakit ayaw niya sa amoy ng plum blossoms. Tugon ni Sima, normal lang sa kagubatan na maglabas ng ilang mga pabango, sabi ni Sima, amoy lupa, amoy ng mga puno at maging ang amoy ng hamog. Ngunit sa lugar kung saan may plum blossoms, wala silang maamoy maliban sa kanila. Si Sima, habang iniikot ang tasa, ay nagsabi na ang amoy ay napakakapal na sakop nito ang lahat ng iba pang mga pabango sa paligid nito. Inilagay muli ni Sima ang tasa sa mesa at sinabing ang mundo ay isang lugar kung saan nakakamit ng mga tao ang pagkakasundo habang namumuhay ng magkasama, kaya naman mas gusto niya ang green tea na may mapusyaw na halimuyak kaysa plum blossoms na sumisira sa pagkakasundo. Nagtataka si Hayon kung bakit ganoon ang sinasabi ni Sima ngayon, at iniisip niya ang malalakas, mabangong blossom na sumisira sa pagkakaisa sa kanilang paligid, kung ang tinutukoy ni Sima ay ang panahon na ang Mount Hua sect ay tumutudyas lamang sa mga propeta at tumangging magtrabaho kasuwato ng Southern Edge sect. Biglang sinabi ni Sima na dapat silang tumigil sa pag-uusap sa tsaa ngayon at pumunta sa pangunahing paksa. Sinabi ni Sima na sila sa Southern Edge sect ay nag-iisip na gawing huli ang komperensyang ito. Kaya kapag tinanong ng pinuno ng sekta ang dahilan, ang sagot ni Sima, simple lang na ang walang kabuluhang pakikipag-sparring sa Mount Hua sect ay hindi nakakatulong sa pagbuo ng Southern Edge sect. Nang sabihin ni Sima na walang masyadong agwat sa pagitan nila. Ngayon, galit na galit ang mga elder ng Mount Hua sect, ngunit pinigilan siya ni Hayon. Sinabi ng pinuno ng Mount Hua sect na ang komperensya ng Mount Hua at Southern Edge ay hindi lamang simpleng kaganapan na ginawa para sa sparring. Ito ay sinadya upang bumuo ng mapagkaibigang ugnayan sa pagitan ng kanilang sekta. Gayunpaman, sinabi ni Sima na ito ay para lamang sa show dahil wala pang sandali na ang kanilang mga sekta ay nagkakasundo. Sinabi ni Sima na parang magkaaway sila, at tinanong kung hindi. Sabi ni Sima, bilang ebidensya niyan, lahat ng tao dito ay gustong crush siya, kahit wala man lang siyang nasabi na mali, lahat ay tahimik. At sabi ni Sima ang relasyon ng kanilang mga sekta ay parang sirang porselana. At sabi para mapire-piraso ang sirang porselana, maraming trabaho ang kailangan, ngunit sinasabing kahit na magawa nila ito, mananatili pa rin ang mga bitek. Samantala, naiintindihan ng Mount Huawei sect leader na ang Southern Edge sect ay hindi na gustong lumahok sa conference, ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay gusto nilang ilagay ang Mount Hua sect sa ilalim ng kanilang mga paa. Iniisip ng sect leader, may mas nakakahiya pa bang sabihin kaysa dito? Biglang nagtanong si Anggam kay iPost at naisip ni Sima na ipinapalam niya ito sa kanila ng biglaan, ngunit sinabi ni Sima na dapat ay ginawa nila ito ng mas maaga. Sabay-sabay, sinabi ni Sima na gusto niyang magtanong ng isang bagay, at tanungin si Anggam kung sa palagay niya ay sapat na ang Mount Hua sect upang magkaroon ng Southern Edge sect bilang kanilang kalaban. Nagulat ito kay Anam, at sinabi ni Sima na sa tingin nila ay sapat na ang kanilang nagawa para sa Mount Hua sect, kung isasaalang-alang kung gaano kaganda ang pakikitungo nila sa Mount Hua sect sa galit nilang tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Sima ng sapat na nagawa,
at itinanong kung si Sima ay hindi sa tingin niya ay lumalampas sa kanyang mga salita, ngunit si Sima ay nagtanong kung ano sumobra na siya sa. Sinabi ni Sima na nakalimutan nila ang sama ng loob nila sa nakaraan at patuloy silang tumulong sa Mount Wasek. Sinabi ni Sima na ang Southern Edge at Mount Hua Conference ay palaging ginaganap sa Mount Wasek. Hindi pa sila nagreklamo tungkol dito noon pa man, at nagdadala pa sila ng mga kayamanan para suportahan sila sa tuwing pumupunta sila rito. Tinanong ni Sima kung sisisihin ba nila ang Southern Edge sect pagkatapos ng lahat ng iyon. Ngunit iniisip ni Anggam na hindi iyon. Alam ni Anggam ang dahilan kung bakit ginanap ang Mount Hua at Southern Edge Conference sa Mount Hua sect ay dahil gusto sila ng Southern Edge sect na kutsain sa pamamagitan ng personal na pagpunta dito upang makita kung gaano kalayo ang bumagsak ng Mount Hua sect at upang ipakita ang kanilang tagumpay laban sa Mount Hua sect sa iba pang mga sekta sa kanilang alamang mga kayamanan na ibinigay sa dahilan ng pagsuporta sa kanila ay gawin lamang ito upang ang Mount Hua sect na walang pera ay hindi magawang tanggihan sila. Sigurado si Yunan na sa tingin ng sect leader na ito ay ganap na walang katotohanan. Pero ang mas ikinagalit nila ay wala silang maitatanggi. Kahit na biglang marinig ang lahat ng ito, sabi ni Sima, kung mahirap para sa sect leader na maunawaan, gagawin niya itong mas simple. Sinabi ni Sima na pagkatapos nitong komperensya sa Southern Edge at Mount Hua, kailangang sabihin ng Mount Hua sect na ayaw na nilang maganap itong muli. Si Sima, habang bumangon, ay nagsabi, kung ang sect leader ay nagmamalasakit sa kanyang mga disipolo, dapat niyang pag-isipang mabuti ito. Habang papaalis na si Sima sa silid, tinanong ng sect leader kung isasara ng Southern Edge sect ang lahat ng relasyon sa ibang sects. Sinabi ni Sima na hindi para sa kanya ang magdesisyon. Umalis si Sima, at ang lahat ay tahimik na nakaupo, ngunit ang isang matanda ay nagtanong, "How dare Sima be so insolent?" Sabi ng isa pang elder, kahit na ang Southern Edge sect ay palaging gumagawa ng masama sa panahon ng komperensya, ito ang unang pagkakataon na nakarating sila ng ganito. Sabi ng pinuno ng sekta, ang mga salita ay walang saysay kung minsan, at nagtatanong, ano ang silbi para sa kanila na magsabi ng anuman. Sinabi ng leader ng sect na maaari nilang harapin ang anumang bundok ng kahihiyan, ngunit may isang bagay na higit na nag-aalala sa kanya, na nag-aalala siya sa mga bata. Ang sabi ng leader ng sekta, kung isasaalang-alang na sinabi ni Sima sa kanila ang tungkol dito, sa personal, mukhang magiging lubhang mapanganib ang komperensyang ito. Sinabi ng sect leader na wala siyang pakialam kung siya ay masaktan o mapahiya. Ayaw niya talagang nakikitang nahihirapan ang mga bata. Sa palagay ni Anggam ay magiging lubhang mapanganib ito, ngunit kahit na gayon, hindi ito tulad ng maaari nilang itaas ang komperensya ng Mount Hua at Southern Edge. Iniisip ni An-M na kung susuko sila sa laban dahil sa takot bago pa man ang laban mismo, si Shane ay magmumalto sa mga bata sa buong buhay nila. Biglang sinabi ni Sasuke na sa palagay niya ay may higit pa dito, at sinabing gusto ng Southern Edge sect na malinaw na ipakita ang agwat sa pagitan nila sa pamamagitan ng sparring sa pagkakataong ito. Sinabi ni Sasuke na ang kanilang layunin ay dapat na ipakita na ang Mount Hua sect ay hindi na karapat-dapat na tawaging isang kagalang-galang na sekta ng rehiyon ng Shaanxi. Sabi ni Sasuke, iyon na ang magiging pagtatapos ng kanilang sect, ang status ng kung ano. Nahulog na. Tinanong ni Sasuke kung hindi iniisip ng sect leader na iyon ang hinahabol ng Southern Edge sect, kung saan ang sect leader ay sumagot na malamang na tama ito, ngunit wala silang magagawa. Sinabi ni Sasuke na hindi nila kailangan ng anumang mga espesyal na plano, dahil kailangan lang nilang manalo laban sa kanila sa sparring. Kaya't sinabi niya sa leader ng sect na maniwala sa kanilang mga disipolo, na nagsisikap ng husto. Iniisip ni Sasuke na maaari talaga nilang dalhin sa kanila ang mabuting balita. At samantala, si Chung, habang sinasanay ang mga disipolo, ay nagsabing panahon na para patunayan nila ito. At si Chung, habang tumatakbong may dalang mabigat na bato sa kanyang likod, ay nagsabing papatayin niya ang sinumang maabutin niya pagkaraan ng ilang sandali, kapag ang mga Southern Edge sect disciples ay nagkakaroon ng masaganang pagkain sa dining hall. Sinabi ni Jin na sa tingin nila ay magkakaroon sila ng pagkain, sobrang bonggang pagkain dito. Hindi niya ito gusto, at napansin ni Jong na tumigas ang mukha ni Jin. Sinabi ni Jong kay Jin na mukhang naging medyo mayabang ang Mount Hua sect, na sinagot ni Jin, tama iyon. Pero sabi ni Jin, ang mahalaga sa huli ay kung kaninong martial arts ang mas magaling.